Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga galamayong adlaw ka na to tanan og welcome din sa to panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito mga igala. Yes, mga igala na kamusta mo diha mga igala no? Sa inyo mga nahimutangan karon no? Wow. Kabalo ko init kay kaganiha. Hastag inita gyud no. So kinahanglan mo kon pangatlo kay ilong murag sipuno naman siguro pud ko. No? Anyways, mga igala no. Balo ko, grabe kainit ka ganyan mga igala. And tungkol sa kainit mga igala, no? Feeling nyo nga, mag-dehydrated mo. So, always kita inom mag tubig. Tubig lang kita na perminti mga igala, no? So, dili ko, char. Pero ako mga igala, okay? Naray oras na mag-inom ko. Pero, the rest of the day, tubig ko na mga igala, no? Okay. Lisod na. Lisod ma-dehydrate mga igala, especially pag kanang during daytime.
tang init, di makakuan may gala, di makaya ang kainit may gala, so kinahanglan gid mo nga kuan gid do, ma-rehydrate ka mga gala, and then sa imong rehydration mga gala, amo to, kailangan nga unsa ni? Kailangan gid mo nga say tawagan na mga gala, kinahanglan gid mo nga ma-rehydrate mga gala no. Oh, may kung namoy tubig bugnaw sa inyo ang opisina, no? Inom og daghan. Kung dira sa inyong opisina para to inom og tubig mga bugnaw ka tubig mga katambayan, no? Kay para dili ta makuan gyud dehydrate pag abot sa gawas mga gala. Ano is mga gala? So ayo kay mo kanang kung mugawas man mga gala, no? Medyo kuan lang, no? Ayo kay mo dugay og kanang babad sa init mga gala kay makakuan dyan na siya, no? So wala pa sa to mga eksperto. Makaluya. Makaluya. Pero napay isa kabutang mga igala nga bisag dili kinara ka sa aircon. Naka sa aircon na lugar, bugnaw no, pero magluya gyapon ka. Katotong tawag ka na mga igala is paralyzed. Paralyzed. Kay wala kay kwarta no, na paralyzed ka. Joke. Anyways mga igala no, karon ka po na mga igala no, kung inyo na kuanan to no, tong I think Monday may gani gawas tong usa ka viral video mga igala no. Gi-upload sa Davao Idiot Drivers mga igala no. Atong nay sa kalalaki nga nagning suksok dito sa ligid mga igala. Suksok sa ligid sa pick up ba. Tapos pag suksok niya sa pick up mga sa ligid sa pick up mga igala amot kung wala ka bantay or unsa ba no. Nalatayan siya mga igala no. Nalatayan siya dito sa may diversion road sa may gawa sa Kowa mga igala pa sa may buhangin nahan sa kaning alyong to mga igala nga crossing mo na mga igala nga nag-viral to siya. It's because ingon sila nada kunoy modus. So pero ang kan mga igala later on mga igala na akon gi at among gi kon panikamutan nila mga igala no makuha ko na side sa police mga igala that time. And sa investigasyon nga gipagawas mga igala sa Davao City Police Office, no, nasayran nga kuan gid ito no. Nada ito diferensya sa isip kay kisa man di amodo nga mo kuan ana no. Lahi man to sa ang modus mga igala is lahi man to kay magpabangga man to na mabanggaan kato kining suksok gid sila sa ligid. So it could be no true mga igala. But anyways mga igala, aron nga makuha na to mga igala no, ang masayra na to mga igala no, ang tibok ko ano kung nabagi modus din sa Davao City ana mga igala wala ato paminawan mga igala no, ang tigpamaba sa Davao City Police Office mga igala nga si Captain Hazel Caballero Tuazon mga igala. Minaw na to. Yes, sa nakita nato sa sa social media pag wala pa investigation nga mahitabo nga ma-report nato nga gi-conduct sa ato ang police station mag-una-una gyud tanan no nga sa makita nato murag siya modus pero sa gi-conduct nga investigation sa ato ang Buhangin Police Station ma'am hibaw-an nato nga kaning nagpaligis ma'am is ano siya ma'am naidifferensya. In short, dili ni allow mag-story ka ng dili na mag-topic. So nasa diferensya ma'am and dili lang ta sa iyang family ng utana, apil na sa mga tao silang palibot. And then kani siya na nitabo ni siya nga nagpaligis na gawa silang panimala wala nila na nabantayan. So mao tong nahitabo. And then naari siya kanang tambal nga ginaingon ma'am. And then nag-request kita kung na-record ba mo from the doctor na nag-ano siya kanang naadog siya sa hospital psychiatric examination result na nato ang gina-request man sa family. But then while waiting sa record ma'am para masiguro din nato nga dili siya modus. So nagi investigation nagihin mga ato ang Buhangin Police Station and dili siya modus ma'am. Ato na iklaro ma'am no, adri sa Davao City wala ingon anak nga modus ma'am na magpaligis para lang makakwarta. Kung sa ano pud ma'am kung tarot pug kagpangutok sakita po na magpaligis siguro ma'am no nga makita mo na to sa uban nga magbabangga lang pero kani ka nagpaligis gid siya. So sakit na ma'am no diri na ingon nga kanang tuyo para lang makakwarta. So stable na iyang condition karon ma'am and then nagkasedad sila mga
driver ang mo shoulder sa tanang medical expenses and apil na po gani ang voucher ni ilahang bayaran ma'am. Pero na ay dapat resibo hatag sa driver ma'am. Nga kaning tambal is napalit gini siya and na-resibo gikan sa hospital para dili siya ingon nga nanguwarta kining pamilya sa biktima. Okay. Ma'am, sa inyong investigation, nakita nato that the victim contributed to the situation or Yes. he is the reason of the situation or the outcome. Reckless imprudence pa ba gihapon ang i-file sa driver though nagkasettle na sila? Yes, ma'am. If, ma'am, no, kung willing ang family sa naligsan na nagpaligis, ma'am, kung mapagid sila o kanang kaso against sa driver, mo yun na mo ang i-file, ma'am. Kay, as driver, ma'am, apil na yun na ang tanan nga dili ta makaligis, dili ta maka-cause o kanang injury while nag-drive ta. Bisan pa o kanang ibutan na po, ma'am, no, na siya diferensya, pero kung willing ang family na mag-file kaso, pwede na siya, ma'am. Pero ang korte na ang mag-decide, ma'am, kung ipasa ka ba ni or dili. So on the part sa Davao City Police Office, just in case nga gusto mo file kaso ang family sa victim, amo nang trabaho mga mag-file kaso. Pero ang korte na mo decide. In this kind of cases, the driver can also file a case against. Yes, ma'am. Vice versa, ma'am. So kung masota na to nga gituyo, butang na nato nga dili siya diferensyado, sakto siya sa pangununa, ang driver ma'am maka-file pero kaso against sa tao nga nagpatuyo og paligis. Is this the first time that you encounter such cases na ingon ani ma'am sa Davao? First time ni siya ma'am no nga nakita nato nga naay nagpatuyo og lihis, gumikan kay naay diferensya sa pangutok. So first time ni siya dili atong iklaro ma'am nga walay modo sa Davao City nga ingon ani. And then iklaro lang po nato sa mga tao nga nakita ni nga tabo nga pwede din siya himuon ato na lang ma'am i-remind nga pwede silang file og kaso. Ato na iklaro ma'am no dili ni siya pwede buhaton sa mga tao nga naiplano pa lang ma'am ha. Ayaw na lang gid niyo tuyo kay basig maditsuhan na noon mo di na mo kamata. Ano lang ma'am. Okay, but clarification lang, naa siya'y tambal nga ginatake. Yes ma'am, nari siya ginamintin nga tambal ma'am ang ganing nagpaligis. May we know what medicines? Papangayo pa na ako sa investigator. Kay actually kada adlaw ko ni siya nagato sa hospital ma'am nag-monitor po sa katong naligsan nga 49 years old siya ma'am. 49 years old. So, mo to may gala no, ang tawagan ni explanation mga igala gikan sa Davao City Police Office mga igala no. So, nagainom gid ito tambal mga igala. Pila day dato 39, 49 years old na to siya mga igala no, and nakasibat daw sila hambalay daw no. Mo lagi na kisa may ingatong klase nga modus nga magpakuan pud ka no sila nang ang kana magpaligis kay ngato nga magpalatay jud ka di ba bangga ra man ito mga sa Cagayan kay wala gid na may gala medyo nagka-trust issue na pud ato ang mga taga Davao may gala basi na pud din ani nga modus di ay no. Pero worst put kito kung ato yung modus mga igala mo nadala sa hospital mga igala kay nagit siya injury gid kinalatayan man siya. Di kaya to kuan mga igala if na siya kung tayo isip mga igala kung tayo ba kung ako ang nasiyang kuan na dili man sa pagkuan sa iya basig nasiyang na nga sulayan na ako ni utsi may tabos ako kung malatayan ko siguro ingana wala ta kabalo no. So, sulayan na to ni. And isa po mga igala no, ang pangutan is kung nabay liability. Actually, mga igala na ay liability ang driver, mga igala no. If ever na wala man to dili to intention sa kuan no para namang gunay kon mga igala kay kuan man. Kung for example, mapamatun-an nga nagit siya kanang psychological incapacity marab na sana kanang na siya kanang mental incapacity mga igala. No, na siya mental incapacity and nabuhat to niya it's because wala siya kabalo siyang nakuan so na siya mental incapacity mga igala nagikuan pag nganong nanagani na ni bara gani no nananibara wala pa nimo ginaugan no ikaduha medyo na kaso anay pero nagka-settle naman sila. Si kaduha katong nagkuha sa dashcam, I don't know nganong wala man lang well siguro sa duda.
Pero anong wala man lang nila badlong, nauga o gibadlong. Mo po na ang confod, mo na yung confod side po sa law enforcement, no? Ang kwan naman is, paspas kay naka-judge ang mga tao, it's because, mo lagi na, silang perception, daghan nagkrimen nga na ito po, na yung mga modus-modus, no? Kaya daghan maging makita ganyan ginapaupload sa social media, but that time, pwede mo siguro itong badlongon, pila man mo kadaghan ninyo diya, wala nakakulata. Kadaghan ninyo diya, wala nakabadlong, diba? Mo na ang kuha na to, mga igala, no? Well, nagkasettle na sila. Nagkasettle na dyan sila, mga igala, no? So, mingot nga. Kami pag almost na biktima gani. Pero ang katong tao nga ning suksok ito, almost po siya namatay. Namatay. Kung sa grabe ba ka-kwanto? Ka-serious ang injury nga nakuha po, no? Well, mo na mga igala. Mo na nga kita mga kung naingon ana siguro nga no? Ba't na badlungon na lang nato daan, no? Pero mo lagi po, ang po, hindi po na ako masisi po, ang mga nagkuha to sa camera, mga igala, o ang nag-video ato, sa dashcam man to nakuha, mga igala, feeling ko sa dashcam to nakuha, kay, basig na dira, nag-atang lang skilid, no? And then, kaduha, mingon sila kay, dili na halos taga Davao daw mga pulis, so, kung ano po daw, ayan na po na, pero, kung gihapon, no? Whatever we say, mga igala, na kata mo na nga nahadlok mo, pero we should do, ang kata na is mga igala is, ato buhaton, saan dapat, ang tama nga buhaton, no? Report na nawag ba mo pulis, or nagkuhan ba, sa bagay, sa spur of, mga siya lisod, mga igala, pero, ang kata na, ang always judgment na to, we should always do the right thing, no? Well, ingon sila, easily said than done, no? Pero, dapat na nasa itong kano. Pwede mo siguro na ito na masita siguro. Naipit ba sa traffic po. Anyways, na lisod na mga igala. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa importante, pahinumdum ni nga ito si Biana. Balik kita mga igala dito sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, mga igala, no? Pero sa ito, sa ito last time, mga igala, itong launch tong no? Mutana din ko sa inyo, no? Alangan nagdali-dali ta sa oras, mga igala. Anyways, mga igala, kada sa ganito, tong centenarian payout, senior citizen payout. Kato sa mga senior citizen payout. Kasi ito na gani, mga last February man to, no? Or March, no? March, may igala to sa Centenary Expanded Senior Citizen Act, mga igala. No? Kung asa nakadawat tong mga edad og 80, 90, o 80, 90, na makadawat na sa katong ayuda, mga igala, no? So, ano siya, ayuda ka ng incentive, mga igala, nga nakaabot sila na nga edad, no? So, karon mga igala, no, doon na yung mga move na po, no, ato ang National Senior Citizen Commission, no, NCSC, na National, NCSC, National, ato ka na, National Senior Citizen, NSC, National Commission for Senior Citizen, National Commission on senior citizens, mga igala, no? Nga mas mapanindot po na, and their ways forward, mga igala, no, on their target, mga igala, or on their pagkatag og kaning incentives, no, sa tuang senior citizens. Tagaram nag-incentives, mga igala, of course, mga igala, mga senior citizens, mga igala, no, mag-milestone mong guna, mga igala, and then isa pa sa kuanan na, no, kuan man guna, panagsara kayo na siya nga, no? Then, silang maintenance, silang kinabuhi, silang lifestyle, maglisod na kayo, ang uban din na mga igala, kasakan, especially pag nasa 80, tambal, kanang ginakuan, ang uban na is daghan na kayo maintenance, mahal na kayo maintenance, mga igala, so kinahanglan. So, muna siya ang kuan sa target, maibsan man lang, no? Muna ang kuan sa tuang balaod, mga igala, on
kining kuan mga igala no sa tuong senior citizens. No mo na nga igala sa tuong kuan sa tuong balaod mga igala expanded senior citizen no. Mo na nga kinahanglan jud siya i-kuan. Kinahanglan gyud matagal gyud po tong mga senior matagal po na to pag-activeman po o pagtagad ang ato mga senior citizens mga igala no. Ang gamay naman lang ni ato mga senior citizens kung ato ang kanon pod no. Atong subayon mga igala no sa statistics no or sa listahan nato mga igala no sa to ang PSA. So deserve po nila kini matagan po sila og kaning kuan no. Matagan sila og kanang ilahang kuan ilahang benepisyo mga igala. But anyways mga igala, yatawag lang ano atong paminawan ng update mga igala gikan sa to ang National Commission on Senior Citizen mga igala. Ato una diha mga igala ato paminawan mga igala no. Ang OIC OIC Project Development Officer 5 sa National Commission on Senior Citizens Region 11 mga igala na si Sir Philbert Brian Soliesta mga igala natin yung taga PhilHealth mga igala o ang Project Development Officer 1 nga sa NCSC 11 nga si Samantha Nicole Dizon. Paminaw na to. If we already reached the milestone age, no? 80 years old. So how many nabigyan na natin sa ating expanded centenarian Act? Yeah, actually sir, wapo kayo ang response no, sa ating mga senior citizen. We already had 1,511 no, distribution awardees, no, cash gift awardees na ito ang kitagaan for in 3 batches. Ang first batch na ito was only 132. Moto siyang inaugural first batch that we did all over in the region also, but pinakauna yun na ito was actually in February 26, wherein we already kumbaga pa kick off tayo ng Expanded Centenarian Act program in the region. It was followed by the second batch in the number of 528. So from 132 to 528 tayo no ang nag-avail sa ato ang benefits and last week 2 weeks ago we also distributed to around 851 kabuok na so aman-aman kadagan ang responses no and we are actually expecting that there will be more to come no for us no in the period of in the first quarter we have already released no 16 million na 100 actually 3 of these medyo nagko-comply pa sa kanilang requirement so we're waiting for them and when we once complete already we have 16 million 100 na atong natagaan. However, this is only actually around 43% sa gina-expect nato nga nag-birthday. A little background by the way, ang ato Expanded Centenarian Act is giving cash gifts of 10,000 to our elderly who had their birthday at 80, 85, 90, 95. They will be receiving 110,000 and for the centenarian we remain to give them at 100,000 pesos no? So nga nakadagan no ang ato ang kina-expect po no so this leaves us around 2,000 pa no na wala ka-apply na mga nag-birthday na in the first quarter and soon we are already in the second quarter so ginawag pa nato no mga uban pa nato mga senior citizens who have reached this milestone ages to submit their application. It's very easy actually. We already streamlined and made it easy for our senior citizens to comply with our requirements. Actually, some would tell you kung may mga requirements na to. Bahay nana. Here for everyone. So our documentary requirements. First of all, we need to have the duly accomplished application form. So that can be found in our website and it can also be found sa mga OSCA natin, sa our OSCA na nearest sa inyo and our LSWDOs. And then we have to submit one primary ID. One primary ID would be PSA issued na birth certificate original and or photocopy ng national ID natin.
But in case wala po tayong primary IDs, we can choose 2 secondary IDs, any from the list na ipoprovide din po namin. And then, kailangan po natin ng 2x2 na recent picture natin and 1 full body picture. So this can be submitted sa nearest NCSC office natin or sa ating HOSTA. So need pa kasi natin ng endorsement from the LGU. So much better if i-endorse din po natin sa OSCA yung ating applications. So ayun. And yun lang naman po. And konting updates na lang din po. Bigyan ko na lang din po kayo ng breakdown. So as of April 15, ang ating 80-year-olds na ating nabigyan na ng cash gift would be 822 sa buong Davao region. For 85, we have 421. For 90 years old, we have 210. For 95, we have 41. And for the 100 years old, nakabigay na po tayo ng 11 cash gifts for 100 years old. Yun lang naman. Those are our performance already in the first quarter, sir. Yan na yung nabigyan natin ng cash gift. And we just take this chance to thank and express our appreciation sa ato ang mga partners from the LGU, the Office of the Senior Citizens Affairs, and at the same time yung ating local social welfare and development office, na sila yung tumatanggap, sila yung nagpo-proseso, sila yung nagbabalidate ng ating mga applications. Sila na rin nagsasubmit sa amin, for us to process para ma-prepare namin yung pera that we will be giving our awardees. In identifying your beneficiaries, sir, sino po ba mag-identify? Kamo or si OSCA? Local OSCA? Good question, sir. For us, NCSC, we have the list already, of those who have been under the social pension program of the DSWD. Meron kaming listahan ng mga birthdays nila. So, that's actually the basis for us for the requesting for the allocation for the funds to give out as cash gift. Pero hindi kami pwedeng magtuga-tuga, as we call it. Hindi kami pwedeng magsabi na eto na sila kailangan bayaran, because we need to know first if they are still living, kung buhay pa po sila, and nakarating na ba o nakaabot na ba sila sa kanilang birth date bago natin sila mag-qualify. So all of those qualified senior citizens will have to apply to avail of this cash gift. Okay, sir, for the information of everybody po, sa hindi nakakaalam po or parang alam nila pero di nila naintindihan, paano po ba maka-avail yung mga senior citizens, yung sa expanded natin na senior citizens na benefit? Yeah, some earlier shared yung mga documentary requirements natin, and kaya na sinabi ko rin, malaking pasalamat namin sa mga Office of the Senior Citizens Affairs and the local social welfare office, kasi sila yung tumatanggap. Sila yung tumatanggap ng ating mga applications from the senior citizens, and they do the validations as well. So hindi naman kasi kami pwedeng magbayad until it is validated by our social workers na talagang nandyan sila, yung kanilang conditions are there, and very important na kumpleto yung kanilang information na binibigay sa amin. I just would like to emphasize one thing though, na isa sa mga challenges namin talaga is minsan hindi nagko-coincide yung mga data ng nasa application, or when we compare that to the attachments, yung mga certificate of life birth or yung kanilang mga IDs na pinipresent, sometimes nagkakaroon ng inconsistencies in terms of spelling. Iba naman, birth date mismo, nagkakaiba-iba. So we have to make sure na lahat ng ito are consistent across all documents, including their application form. May isa pa kung hindi na tanong, sir, is yung mga tatanggap po ba ng benefits, unlike, kagaya din po ba doon sa solo parents na dapat hindi sila tumatanggap ng ibang pension, and then kailangan ba talaga isa lang yung tatanggapin nila na benefit?
So for the Expanded Centenarians Act, it is for sa lahat ng mga Filipino senior citizens, regardless of their socioeconomic status. So kung tumatanggap ka ng pension, or kung wala kang pension, kung social pensioner ka or hindi, makakatanggap ka pa din ng cash gift na worth 10,000 if you are 80, 85, 90, 95, and 100,000 if you are a centenarian. So, lahat po, welcome. Basta Filipino senior citizen ka lang po na makakaabot ka ng milestone each. So no one will be left behind in this. Po. Opo. Ang ano lang po, just to give emphasis na lang din po, our Expanded Centenarians Act is application basis. So, kailangan po muna natin mag-apply and dapat kailangan po natin ibigay yung mga documentary requirements na needed as per our MC number 2 series of 2024. So, ayun. So, our potential awardees, potential lang po ito siya kasi hindi pa po ito sila nag-apply. So, yung mga nag-apply, which is yung 1,511, yun po sila yung nabigyan. So, need po talaga po muna natin mag-apply bago po tayo mabigyan. Kasi common problem po din siya whenever na magkakaroon po kami ng mga payouts, may mga tumatanong ng mga senior citizens bakit hindi pa daw sila nabigyan. 80 years old na daw po sila. Yun po yung need po muna natin mag-apply. So, Last na po. When po yung next target natin for distribution or payout? Our next target will be in June, no? Dahil meron tayong mga restrictions, no, prohibited activities to be conducted during the election period. So we will avoid muna itong election period and we will be conducting our payout in June. So, kasama siya sa election ban? Hindi naman. Hindi naman po, pero just to avoid complications, we just wanted to veer away, no, in conducting activities during election period. Yun po. Okay, thank you. So, mga ito ang update mga higala, no? Alang sa to mga senior citizens mga higala, no? Especially itong mag-edad 80, 90 o 100 mga higala. So, na 100,000 ang mga octogenarian. Si former President Duterte, kaya 80 naman to. Pwede na siguro siya maka-avail no? So, 10,000, no? O kisa pa ba si Enrile nakadawat kay ito si Presidential Lead Council mga higala na si former Senator Juan Ponce Enrile, no? Well, deserve na nila deserve na nila nakadawat, no? Unless wave na nila, pero it's their privilege, no, nga nakabutan ng idara mga higala. Sus daghang king mga nakakuna si Erap, hapit na po siya makadawat ulain na po. If mag-90 na siya, 88 na ba si Erap? Pila ba edad ni former President Erap Estrada mga higala? No? Former President Erap Estrada. Atong kung ano, no? Erap Estrada age. Bago naman siya 88, no? So 2 years na lang, mag-90 na siya. Another milestone. O para sa former president mga higala na si Joseph Estrada. Wala siya mga example mga higala, no? Ang example na to, aning ko na nanahog. Anyways, mga higala, wala tayo igong oras ang ngalan sa Tibuok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako'y nakauban Armando Finiquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat o maayong adlaw ka na tatanan mo. Sunod na ang balitang pambansa.